ngayon ay isang pagsusunod na pinamagatang ang Indian Bahay. Oh, ano pagkain? Bakit? May binigay ka bang pambili sa akin? Hintik ka, binigay mo yung cellphone sa gabi ah! Di ba kinuha mo rin? Pinaginom mo? Saan mo tinatala? Siguro tinatala mo sa pagsusugal mo, no? Ay nako, hindi no. Ako po. Para lumabas stress ba yung sarili? Ah, ganun ba, pare? Lumaya ka ba? Ay, hindi. Bakit tayo lumaya ha? Sige, sige, pare. Tingnan mo? Alam mo ikaw? Puro ka sinungaling na talaga lumalabas sa bibig mo! Akala ko ba hindi ka nasusugal? Ay nako, tumigil ka na nga, pagluluto na kita. Eunice, magugas ka nga ng plato doon. Mare, magbayad ka na ng utang mo. Tatlong buwan na yun eh. Mare, pasensya na, maghahanap muna ako, mamaya na lang. Siguraduhin mo makakabayad ka. Oo, Teka, ikaw na lang magugas ng pigan. May kausap ako sa cellphone. Dali na, magugas ka na. Hello? Hindi po tulong sa assignment. Ano ba yan? Istorbo? Nakita na may kausap ako sa cellphone eh. Doon ka nga! Ay, patulong. Ay nako, umalis ka nga dyan. Ay, patulong. Hintik! Lumayas ka tao ko! Simulimito kang bata ka? Abala sa kanyang cellphone at dahil ka-text niya si John at sila'y magkikita. Dali-daling nagbihis si Eunice hindi para pumasok sa eskwela, kundi para makipagkita nga kay John. Hi girls! Kumusta na kayo? We're fine. Dito tayo. Dito siya dito. Eh, oo nga, ikaw ang naging bad girl ka na. Lagi na lang kayo nakikita ni Chad. Di ka na pumapasok. Hay naku, ayos lang yun, no? Mga magulang ko nga, walang pakialam sa akin. At least kayo dyan, nagiging masaya ako, di ba? Well, Miss Noemi, Hi, Pete. Paano, girls? Alis na kami. Tara, babe. maghapong magkasama ang dalawa at hindi pumasok sa eskwela. Samantala, tinawag naman si tatay sa mga kapare niya para makipag-inuman. Oh, mga pare, kumusta? Ayos lang, pre. Tagay mo na. Nga pala, nakita ko yung anak mo kahapon ah. Anak ko, pare? Si Eunice, akala ko pa nag-aaral yun. Oo, pare. Bilib na bilib ako sa anak ko na yun. Talagang napakasipag mag-aral. Talagang araw-araw pumapasok sa school. Bakit nakita ko may kasamang lalaki? Nakakapoy pa nga eh. Nakakbay, pare? Saan? Yan sa may sogo. Pare, walang ganyanan ha. Ako, pag hindi totoo sinasabi mo, kahit kung paano kita, yari ka sa akin. Oo pare, kitang-kita ng dalawang mata ko. Lintik na bata na yan, mayayari sa akin pag uwi ko yan. Pare, sila na. Maghapong nakipag-inuman ang tatay kasama ang mga kumpara niya hanggang gumabi. Sa kabilang banda, si Alexis pagkagaling sa eskwela ay nagdota. Tinipid niya ang kanyang baon para may gamitin siya pag-computer. Wait! Wait! Talo ka na naman! Bayad! Oh, bukas ulit, pustahan. Ano naman? Sige ako. Hoy, hoy, bata! Sasagasawag ka, magpapakamatay ka ba? Anong pangalan mo? Tingnan niyo po. Saan ka nakatira? Invierno po. Ano? Saan? Pakiulit nga? Sa invierno po. Sinong nanay mo? Si Impacta po. Sinong tatay mo? Tingnan niyo po. Aba, nagpapatawa ka ba? Joke yun, nakakatawa. Ha ha ha. Tara na, uwi na kita. Susumbatan ng kanyang anak ang kanyang nanay at aawayin pa ng kanyang asawang lasing
hanggang sa naging magulo na ang lahat sa bahay. Nay! Nay! Oh, andiyan ka na pala. Ano po? Sino kasama mo? Si Jan po, boyfriend ko. Uuwiin mo na yan, gabi na. Opo. Sige, baby. Nasaan na magaling mo na? Ayan, kadarating lang. Demonyo ka? Lasing ka na naman? Gabi-gabi na lang ganyan ka. Lintik! Ito ang gusto ko na wala kang magagawa, ha? Tapos naghahanap ka ng pagkain sa akin. Ang kapal mo, ha? Ano ba yan? Ang ingay-ingay, may kausap ako sa cellphone. Nag-aaway na naman kayo? Di ba kayo nagsasawa? Bastos kang bata ka! Alam mo ikaw, hindi ka naman totoong nag-aaral. Aba, may pakialam na pala kayo sa akin. Kayo ba ng nanay? Nakita niyo ba mga ginagawa niyo? Hoy, huwag mo kami susumbatan. Anak ka lang namin. O kita mo? Ngayon ganyan ang sinasabi mo sa anak mo? Tingnan mo ba kung galing meron na ako? Bakit ikaw? Ano ba pag-uugali meron ka? Aba sumasabot-sabot ka na rin sa akin? Ano ang problema mo? Bakit? Ano gusto mo? Ginawa mo nga ako? Puro kayo na kasi mo! Makalayak sa mga tempiyan ng bahay na to! Mare, lumabas, stress sa rin. Hoy, magbayad ka na nga ng utang ko! Eh, lagi naman ganyan! Ngayon, Nay, nakikita mo na mga ginawa mo? Kami mga anak niyo na makumayaan niyo. Mga bata pa lang kami, nakakailangan kami ng pagmamahal, pagkakaroon sa magulang mo, hindi niyo binigay sa amin to. Ginagawa niyo, ikaw nagsusunod ka. Si tatay, umiinom, ano mangyayari sa akin? Bahay na to, wala nang nangyayari. Baka layas na nga. Ikaw po. Ikaw po, Mare. Mare. Oh. Mare, ano nangyari sa'yo? Hirap na ako. Hirap na yung buhay namin. Gulong-gulong na yung pamilya ko. Hindi ko na kaya. Totoo ba talaga siya? Bakit ganito yung nangyayari? Mare, lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin may dahilan. Alam mo ba na mahal ka ng Panginoon ng iyong buong pamilya? Oo, may gagawin siya sa life. Bakit ganito? Hindi ko na kaya. Yung asawa ko, gabi-gabi na lang nag-aaway kami. Yung mga anak ko, napapabayaan ko na. Talaga bang mahal niya kami? Bakit ganito? Oo, mahal na mahal. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Kung ikaw at ang iyong buong pamilya, gagawin mong pinakasentro ang Panginoon, magkakaroon ng kaliwanagan sa iyong pamilya. Matatagpuan mo ang tunay na kaayusan sa iyong tahanan. Basta't magpakatagal ka lang. Alam mo ba, sa tagal pagmamahal ng Panginoon sa'yo, kaya ka nila ba nito kahit may ka lang sa night service namin? Hindi ka lang araw ka lang niya doon, nasusubukan mo ang tuloy na katugunan sa mga pagsubok na pinagdaraan natin. Di ba, please ka na, tara, sama ka sa amin. Sige, Mare, sasama ako. At kagaya na lamang ng nasusulat sa Juan 3:16. Na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ito. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na kung sino man ang sa kanya'y sumampalataya ay di mapahamak
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng talatang ito? Hindi mo ba ang Panginoon dito upang mamili ng kanyang mga ililigtas? Hindi para sa akin, hindi para sa kanya, hindi para sa iyo, kundi para sa ating lahat. Minsan, nararamdaman natin na parang wala siya. Nagpapaisip tayo kung totoo nga ba siya. Pero ang totoo, nasa sa atin ang problema. Nakakalimutan nating lumapit sa kanya. Hindi hatlang kung anong klaseng tao ka pa, kung gaano man kalaki ang iyong nagawang kasalanan. Walang pinipili ang Diyos. Tandaan natin, sumisikat ang araw, hindi para sa mga mabubuting tao lang. Minsan ang nagpakumbaba ang Diyos at bumaba dito upang tayo kanyang abutin. Kaya't sana, tayo naman ang lumapit sa kanya. Diyos ko, maraming salamat po. Dahil pinatawad niyo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Totoo ka pala. Patawarin niyo ako. Pinagtataas ko kayo. Ama, patawarin niyo po ako. Pamilya ko. Nagsisisi na po ako sa lahat ng mga nagawa ko po ng amali. Patawarin niyo po yung asawa ko. Nawa po, huwag niyo kayo sa aking buong pamilya. Ama, nagsisisi na po ako. Huwag po ako ng sawa. Patawarin niyo po ako ang aking pamilya. Baguhin niyo po yung asawa ko. Isang maliwanag na umaga ang sumalubong sa pamilya. Paggising ng umaga, ang bawat isa ay masaya. Magkasundo na si tatay at nanay, at masaya rin ang magkakapatid. Sa bawat araw na lumipas, naging maayos ang pagsasamahan ng buong pamilya. Simula nang nakakilala silang lahat sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, maraming pamilya ang nihahalin tulad natin sa ating natunghayang pagsasadula. Kung lalapit lamang tayo sa Panginoon at magpakumbaba, ay mayroong maliwanag na pag-asa ng pagbabago sa bawat suwail at pasaway ng mga anak, sirang relasyon ng mga mag-asawa, at buhay na magulo at punong-puno ng kahirapan. Kayang-kayang baguhin ito ng Diyos kung Kanyang naisin. Ano pang hinihintay mo, kapatid? Tama na ang pag-iwas at tayo nang lumapit at magpakumbaba sa Kanya.